Okay, balikin nga mga dress sa pagkakataon nito, isang maulang hapon sa inyong lahat. Sa ngayon, nakikita nyo ngayon dito mismo sa harapan ninyo, itong actual na motorsiklo nito, which is ito yung tinatawag nila na Falcon X400. So, kung nakaraan is nakapag-review tayo ng isang malaking maxi scope na 400cc galing dito mismo kay FKM Caloocan branch. Dito, ito naman yung mismo ikutin natin ang model ngayon mula sa kanilang lineup. And at the same time, ito mismo yung seat na to, kagaya yung sinabi ko kanina, is another 400cc type ng bike naman ito yung natin dito mismo sa page or sa channel natin. So sa pagkakataon nito, bago natin simulang ikutin itong motorsiklo na ito, kagaya ng lagi natin ginagawa, intro muna tayo. Teka. Parang masyadong malayo. Try nga nating lapitan ng konti. Ayan, mas malapit siyang tingnan. Ayan, mas mahina, mas detalyado yung kuha natin dito pag ganito kalapit. So, sa pagkakataon na to mga dre, napansin nyo naman kanina, although kakasabi ko lang din, etong re-review natin ng motor na to ngayon, na nasa harapan natin ngayon, is yung tinatawag natin na Falcon X400, which is isa to sa mga bikes nila na kasama sa 400cc category. And at the same time, itong isang to is naka-classify siya as a naked sports bike. Siyempre, before ko muna kayo i-walk through or ikutin dito mismo sa actual ng motorsiklo na to, kagaya na lagi natin ginagawa, umpisa muna natin ito sa pinaka-technical specs na meron dito mismo sa bike na to. RTMS. First impression ko dito as a rider, may pagka-slim to compared to sa itong mga 400cc na nakikita ko na unit dito mismo sa PH market. And at the same time, mas maliit to ng konti dito mismo sa 400 yung review ko na nakaraan. Then, may pagka-aggressive type yung bike. Isa pa yun sa mga na-observahan ko doon, which is very unique yung design niya para dito mismo sa motorsiklo na to. And also, sure ako dito, 100% bagay sa akin kung motorsiklo na to. Kaya alam ko na video na yan. Halos lahat ng mga motor na tinatry kong i-review or i-walk-through, sinasabi ko talaga bagay sa akin yung motor. Pero ito, malalaman ko rin ito mamaya. Ngayon, tapusan natin yung technical specs. Proceed na tayo ngayon sa pinaka-walk-through ng model na ito. Okay, so simulan muna natin dito mismo sa pinaka-front section, which is ayan, unahin muna natin itong headlight. So yung headlight niya, tapos yung kanyang turning lights dito mismo sa may bandang harapan, ayan, halos magkasama na siya dito. And also, napansin ko rin halos na ito, medyo kakaiba yung implementation ito compared sa mga iba pang mga naked sports bike na nag-exist dito mismo sa PH market. Although, meron lang itong konting kahawig ng implementation, pero hindi siya totally similar yung kagaya nung sa Honda. Kasi ito, medyo merong corners itong actual na headlight niya dito mismo sa may front. And especially, mapapansin mo talaga na halos ibang-iba talaga yung pinaka-actual na itsura ng headlight nito compared dun sa nabanggit yung brand kanina. So, dito mismo, itong mga ilaw niya dito mismo sa harapan ng motorsiklo na to is pinapagana na siya ng LED lights. Simula dito mismo sa kanyang turning lights, DRL, ayan yung nakapaikot. Tapos itong pinaka-headlight niya, andito pa yung emblem nung brand nung FKM. Tapos, punta na tayo dito mismo sa pinakababa. Pagpalagay akong magiging madali yung pagre-review natin dito. Magiging mabilis pala, sorry. Okay, so kita agad yung radiator niya dito sa may bandang baba, yung busina niya. Tapos ito yung actual na suspension niya. Ayan. So, sa suspension niya, ginagamitan siya ng inverted ports dito mismo sa may front. Ayan. Tapos, mapapansin din natin mabuti na may pagkamalapad yung actual tires nito. Kung hindi ako nagkakamali, yung tires nito is may sukat na 110 by 70 by 17. So, kung hindi ako nagkakamali, halos kasing laki lang din ng kasing laki din ng gulong ko dun sa Sigma 250 ko. Tapos, naka-pedal type disc brake yan.
So, kung hindi nyo napapansin, ayan, dun mismo sa pinakalikod, meron pa siyang another disc brake ulit. So, isa to sa mga pinakamagandang features na meron dito mismo kay Falcon X400 Yung braking system niya sa harap is naka dual disc brake na po siya. Kabilaan yan, kaliwat kanan, meron yan pareho. Then, associated yan ng parehong dual piston caliper na para dito mismo sa kanyang braking system. Tubeless na rin yan. Then also mapapansin din natin mabuti na halos sapo na rin niya dito sapo na rin ng mismong front fender niya yung likuran ng gulong niya. Hindi man totally extended, pero at least kahit paano malilesen niya yung dirt intake papunta dun mismo sa pinaka engine bay at chassis nung mismong front section dito mismo sa motorsiklo na ito. Sa pagkakataong ito, pumunta na muna tayo doon sa pinaka rider section ng mismong motorsiklo na ito. Ito yung pinaka gusto kong makita sa ngayon. Activated na ba to? Di pa, okay. As of the moment, itong motorsiklo na to, meron siyang TFT display na ganito yung pinaka-itsura. Ayun, pwede nyo i-check dito mismo sa pinakataas yung actual na itsura nung TFT display na ito. Then, also, isa pa sa mga bagay na naobserbahan ko dito mismo sa mismong motorsiklo na to is yung pinaka-controls niya. Lapitan natin kasi medyo hindi nakikita ng buo dito mismo sa side na to yung kuha nung full controls niya dito mismo sa motorsiklo na ito. Pansin na kagad natin na napakaganda ng actual na controls dito mismo sa left and right side controls. So, dito mismo mapapansin din natin mabuti na meron siyang kill switch. Right side controls to, take note Tapos meron siya dito hazard. Yan. Tapos meron siya dito headlight switch. Kompleto. Plus, electric start button. So hindi natin syempre kakalimutan itong kanyang brake levers dito, which is adjustable din ito katulad din ng Sleek 400 na review natin last time. Ngayon, punta naman tayo dito mismo sa bandang kaliwa. Hindi ko lang alam kung familiar yung ilan sa inyo dito sa set and back button na to, pero previously kasi nakita ko na itong mga buttons na to dun sa mga previous units na nire-review ko, especially kay SYM tsaka dun sa iba pang mga units na galing sa iba pang brands. Itong set and back button na to kadalasan ginagamit natin to meron tayong babaguhin dito mismo sa actual na menu or setup ng menu dito mismo sa motorsiklo natin. Then ang pagkakaiba lang kasi nito, wala siya sa mismong pinaka-TFT display niya. Andito siya mismo sa pinaka-left side controls niya. So makikita natin meron siya dito dalawang selection button, tapos andito yung pinaka-set and back button niya dito mismo sa left side control. Then high beam and low beam, familiar na tayo, pero dito mismo is naka-button type to. Plus turning lights, switch plus horns, tapos passing light. Okay, so baka mamaya sabihin nung iilan sa atin is brakes to hindi. Manual to, so automatic. Meron tayo ditong clutch lever na adjustable. Ayan, makikita natin. May same level to nung katulad nung sa brake levers. Ayan. Sige, punta tayo dito mismo sa pinakatangke niya. Yung pinakatangke niya, ang ganda ng pagkakadesign dito mismo sa kanyang fuel tank, especially dito. Bumagay na bumagay yung actual na sticker design, including din itong pinaka-emblem ni FKM dito mismo sa may bandang gilid. Bukod pa dyan, meron siya ditong plastic na naka-carbon finish dito. Carbon finish ba? Tama. Correct me if I'm wrong lang, madre. Ayan. Ayan, medyo may pagka-wrap texture siya. Plus, ayan. Halata mo na kaagad na dito pa lang sa tangke niya is may pagka-sporty look na rin yung mismong motorsiklo na to. So medyo upright niya, may kutob din ako na medyo upright yung position mo dito, but at the same time may mga times na siguro magiging aggressive style na rin yung pag-upo mo rito while driving this. Habang dinadrive mo tong ganitong klase ng motor sa daan, especially kapag nasa expressway ka. Siyempre, sino ba namang hindi mapipigilan mapa-aggressive kapag halimbawa na nasa high speed ka nagpapatakbo tapos super highway pa yung dadaanan mo, di ba? Isa pa yun. Then, ito yung pinakasusian niya. Ayan. So, simpleng-simple, hindi siya ganun kakomplikado. Then, meron siyang instant remote dito. Ito, hindi ko pa natatanong kung para saan tong remote to, pero eventually, confirm natin to mamaya. Then, ito yung pinaka-actual na fuel tank capacity niya para dito mismo sa motorsiklo niya to. Ayan, nasa baba na mismo. Actual na fuel capacity nitong motorsiklo na to, kung di ako nagkakamali, nasa 16 liters siya. Tapos, sa loob lang ng 100 kilometro na tatakboy mo dito mismo sa motorsiklo na to, is kaya niya makaubos ng at least
4.3 liters ng gasolina. So kung estimated natin, kung hindi ako nagkakamali, at least mga nasa ano yan, nasa 20 to 26 or 27 kilometers per liter. Based yun dun mismo sa pinaka-actual specs na nakita ko kanina sa manual para dito mismo sa motorsiklo na to. Isa pa sa pinakalamangha ako dito mismo sa motorsiklo na to is yung pagkakagawa dito sa actual structure ng frame dito mismo kay Falcon X400, which is, ayan, mahahalata mo na agad na sobrang sporty yung actual na looks ng mismo motorsiklo na to. Bukod pa dyan, mahalata mo na agad na sobrang tibay ng pagkakagawa sa chassis. Seems yung implementation yung mismong chassis na to, kahit na naka-expose, sobrang mahalata mo na agad na sobrang tibay in terms of kung paano siya winelding, and also pati na rin kung paano siya in-structure based dito mismo sa kung ano yung pinaka-actual na magiging design ng mismo motorsiklo na ito. Tapos ito pa, isa pa sa mga bagay na namangha ako dito mismo sa motorsiklo na to. Kahit na medyo may pagka-steam type ng konti ito sa mga typical na 400cc naked bikes na nakikita ko, is isa pa sa mga nagustuhan ko rito is yung nakita ko yung actual na exhaust neto o yung pinaka-exhaust system neto. So dito mismo mapapansin din natin dito mismo sa motorsiklo na ito na itong engine neto is pinapagana na siya ng 2-cylinder parallel twin. Ayan, tapos naka-liquid cooled na rin ito. Ito yung nabanggit ko na rin to kanina, ito yung pinaka radiator niya. Tapos meron na rin siyang kasamang radiator guard dito. Tayo na nang bahala kung anong ipapalit natin o gusto natin palitan. Then easy to access na lang din yung radiator niya since andito lang din yung pinaka-cap niya na paglalagyan natin ng coolant para dito mismo sa motorsiklo na to. Ngayon punta tayo sa pinaka-upuan. Ano nga bang meron sa upuan na ito? Ito pala sa mga na-obserbahan ko dito mismo sa motorsiklo na to is itong actual na controls niya sa dito mismo sa may bandang kaliwa. So kasama to sa left right side controls. So para saan nga ba ito? Controls na ito o yung button na ito dito mismo sa may left side yung mismong handlebar niya. So itong controls na to is ginagamit siya for camera. So nasa ng camera ng mismong motorsiklo na ito. Pakita ko sa inyo. So ito, meron tayo ditong front view camera. In case na halimbawa wala tayong dashcam and bumabiyahe tayo kung saan gamit tong motorsiklo na to, is meron tayong camera dito sa motorsiklo na to na kung pwede nating gamitin for recording, na magkakaroon tayo ng katibayan if ever na babiyahe tayo kung saan man na meron mang unwanted incident na mangyari, is meron tayong mararecord na recap gamit yung actual na camera na to. Base rin mismo sa pagkakasabi sa akin dito mismo ni Sir Gilbert, shoutout Sir Gilbert. So, base na rin mismo sa pagkakasabi niya regarding dito mismo sa camera integrated feature na to kay FKM. Ito mismong actual na feature na to is kino-connect to through using Android phones. And also, lahat ng mga video na makukuha mo through using this camera is mare-record directly dito mismo sa loob nung cellphone natin. So, kailangan mo lang mag-download ng app nila. Then, pwede nyo nang i-record lahat ng mga timeline nung biyahe ninyo kung saan naman kayo mapunta para at least kung meron mga mangyaring insidente is may mai-recap kayo at meron kayo may papakita through police report. Yun kung balak nyo paabutin sa ganon. Okay. Actual na seat niya. Grabe, pag-classic din yung itsura na ito. Parang merge siya ng classic na naked sports bike at the same time. Ayan. So kapain natin. Saktuhan lang yung lambot. Di siya ganong malambot. Di siya ganong matigas. Okay lang. Okay lang, okay. Tutusin. Ito ang kagandaan dito mismo sa seat na ito. Malapad siya para sa side ng rider and also pati na rin sa OBR. Bibihira na ako makakita ng naked sports bike na may ganito kalapad na seat. Actually, ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit ako nakita ng naked sports bike na may ganito kalapad na seat. For sure, hindi ba nga ito mahihirapang umupo yung mismong OBR nyo, especially misis nyo, girlfriend nyo, or di kaya kabit nyo. Joke lang. So ayun, isa na rin yung sa pinakamagandang feature na po pwede may offer na FKM dito sa motor na to. Comfortable and wide seats para sa OBR, pati na rin dito mismo sa rider. Ngayon, ang tanong, nalaman na natin yung seats, ano nga bang meron dito sa under the seats? O sige, zoom in natin. Hindi pa natin ma-zoom in kasi hindi pa natin makuha yung zoom in features, medyo mahirap lang kasi tayo. Ayan. So, nakakaba ako. Ayan.
So ito yung action underseat. Kung mapapansin natin mabuti, napakaliit lang ng partition niya. Kung pwede lang talaga siya paglagyan dito ng tools. Tools lang ha. Tools lang. Since naked sports bike nga, well okay lang din naman kasi understandable naman eh. Battery, yes, andito. Tapos yung fuse, andito rin. And some kind of other stops. Ayan, buti na pagbigyan tayo ng pagkakataon i-dissect yung motor. Medyo hindi ko lang kabisado talaga yung iba kong parts dito since hindi ko pa siya totally na-explore eh. But then, ito yung pinaka-actual itsura nung underseat niya. So, sad to say, wala tayong lalagyan ng kapote. Nasa inyo na lang yan kung anong gusto nyo i-attach dito para magkaroon kayo ng extra na storage para dito mismo sa motor na to. Okay, so balik na natin. Ayan. Tapos dito na tayo ngayon mismo sa pinakababa niya. Ayan. Napaka-pogi tingnan dito sa may bandang baba since ang ganda ng pagkakaporma niya. Lalong-lalo na yung monoshock suspension niya dun sa pinaka gitna ng mismong motorsiklo. Ayan. Isa rin to sa mga dahilan kung bakit ang gaganda ng play nung mga sports bike natin or yung mga naked sports bike natin dahil dito mismo sa gantong klase ng feature. Sa suspension pa lang panalo ka na eh. Monoshock suspension para dito mismo kay Falcon X400. Ayan. So expect natin maganda yung play. Either medyo malubak tayo ng konti or sabihin na natin na medyo may kabigatan yung OBR natin, goods na goods to. Kasi expect naman natin na etong motorsiklo na to is eventually malakas talaga ang power na ito. Since nakita naman natin kanina dun sa pinaka specs na pinresent ko dito mismo sa screen para dito mismo sa motorsiklo na to. And at the same time, marami na rin ako na-obserba na iba pang mga motovloggers na nagre-review or nag-ano nito na content ng tungkol dito mismo sa motorsiklo na to. And basically, base na rin mismo sa assessment nila is napakalakas nga at talagang may hatak nga talaga itong motorsiklo na to kung tutuusin. So meaning to say, hindi to basta-basta, hindi natin to po pwedeng maliitin lang. Talagang may bitaw to, ika nga nila. Ayan, tapos, ayan, ito yung actual na pegs niya for OBR. Ganda, rubberized. Tapos, medyo may kalakihan to compared dun sa iba pang mga foot pegs na meron tayo dito ngayon sa iba pang mga naked sports bike. Plus, yung chassis, good quality rin. Ayan. Ang ganda ng pagkakaul mo. Plus, ito pa, may mudguard pa siya dito. Dito mismo sa may part na to. Tapos, yung exhaust niya, baba natin ng konti. Taas pala dapat. Nagkamali ako. So, ayan, meron siyang disc brake. Naka-disc brake na siya dito sa likod, Tapos, ginagamitan na rin ito ng single piston caliper dito mismo sa may bandang likuran. Ngayon, ito ang tanong. Ano ba ang indicated na technology sa braking system nito? So, sa pagkakataon to, ang indicated pa lang na technology dito mismo is yung ABS pa lang or anti-lock braking system pa lang. Wala pa tong TCS as of the moment. Pero, good thing pa rin na meron siyang ABS kasi bakit? Kaya pa rin yung makapagbigay ng magandang stopping power nang hindi tayo nabibigla sa daan, especially kapag nasa super highway tayo. Ayan. Then also, yung gulong neto, layo natin ng konti. So yung gulong neto is meron siyang tire size na at least 150 by 60 by 17 dito mismo sa may bandang likuran. So obserba naman natin yan eh. Maobserba natin dito mismo sa motorsiklo na to na pagka malapad yung gulong niya dito mismo sa bandang likuran. So sure ball tayo dito sa stability ng motor na to. Hindi tayo basta-basta matutumba or ma-out of balance dito habang minamaneho natin. Siyempre, iwasan na natin yung mag-wobble tayo, especially kapag nasa high speed tayo or nasa super highway tayo, like for example, yung mga expressway na yan. Then, talagyan na ng plates. Doon na tingnan, no? Sabay sa mga obserbahan ko eh. Then, sa taas tayo ng konti. Ayan, so ito yung taillight niya. LED na yan. Same dito mismo sa kanyang turning lights sa mismong rear. Ayan, magkaiwalay nga na sila. Maganda talaga siya tingnan. Kasi, meron pa siyang upper fender dito mismo na naka-attach dito sa upuan. So, bukod pa yun doon sa pinaka-fender dito mismo sa pinakababa niya. Isa to sa mga magagandang naked sports bike na nakita ko ngayon dito mismo sa lineup ng 8KM. Although wala pa ako nare-review na sa iba pang model, pero as of the moment, aspire na rin mismo sa na-experience ko, isa to sa mga maganda ko na review
dito mismo sa channel ko. Ayan. So, syempre, sa pagkakataong to, natapos na natin ikutin yung buong motor. Ngayon, pagkakataon na natin sukatin to. Ito na lang ang tanong. Kaya ba ng 5.5 na kagaya ko yung actual na motorsiklo na to? Malalaman natin. Okay, sige, testing na natin. Naka-side stand siya. Okay, kung medyo matatangkat ka sa siguro ko ng konti, flat foot ako dito. Pero sa 5.5 na height, medyo tikto ako ng konti. So mamaya sabihin ko sa inyo yung pinaka-overview ko. Sino-observe ako siya eh. Ano sa screen? Good sa akin to. Gare. Okay, so kung assessment ko pagpapasiyan, para sa akin, comfy, nice, tsaka okay sa akin itong motorsiklo na to. Although, sa 5.5 kasi na height, ito kasi nakita ko sa last time ng mga reviews ko sa mga vloggers before. Sa kanila kasi naka-upper position sila pagka ginamit nila to. Medyo may natakaran sila ng konti compare sa akin. Pero sa 5.5, based mismo sa assessment ko, kapag ginamit namin itong motor na to, let's say for example, 5.5 or mas maliit pa sa akin, for sure, medyo aggressive yung style mo. Sitting position natin dito mismo sa motorsiklo na to. But, okay lang naman kasi okay lang naman yung differential ng pagiging aggressive niya compare sa upper position na na-encounter ng ilan. Bukod ko dyan, kaya ko i-manage yung motor. Pareho sa paa ko, abot ko sila. Kaya ko i-manage, kaya ko i-balance. Napakaganda ng stability niya. Tapos, isa pa sa mga bagay na na-observe ako dito sa motorsiklo na to is napakadaling i-manipulate yung handling yung mismo manibelo niya dito mismo sa may bandang harapan. Tapos sa komportable nung pagkakaupo ko sa may ano. Tapos na-observe ako dito. Kasi bakit? Medyo malambot yung upuan niya kapag nakaupo kayo rito. Especially lalo na mga OBR namin yan. Isa yan sa mga simple na pang-encounter once na nag-deal with yung nasin ng bike. Ngayon, alam ko naiinilip na kayo. Sige, magkano nga ba yung bike na to? Sige, natin natin sa screen mga dre. RTMS. Okay, so nakita nyo naman yung price, di ba? Sulit na sulit. Para dito mismo sa motorsiklo na to. Bakit? Saan ka makakita ng 208,000 na naked sports bike? Sige nga. Ayan. So doon pa lang sa presyo niya, sulit na sulit ka na. Pormahan, features, pati na rin yung actual na engine, and at the same time yung mga technology na naka-integrate nito. May camera pa yan mga dre. So sa pagkakataong to, masasabi ko hindi ka nalugi dito mismo kay Falcon X400. Once na inavail mo to. So ayun, sa lahat ng mga gustong mag-inquire, gustong kumuha at gustong bumili ng unit nila dito, especially itong ni-review natin, kasama na rin yung Sleek 400 doon sa may bandang gilid. Ayan. Tapos meron din sila dito mga MTX. Ayan, andun sa may bandang likod. Tapos yung mga ano nila, Ranger nila. Ay hindi, tama ba? Yung mga Hunter nila, andun din sa likod. So, pwede nyo kay PM dito, tulungan ko kayo maglakad ng application dito mismo kay FTM Caloocan branch. So, bahala kayo nung trip nyo. Meron tayo dito around 180cc bikes, 150cc bikes, and also meron din tayo dito ng mga 400cc na katulad nito at saka nung Sleek 400 yung review ko na nakaraan. So, ayun. So, hanggang dito na lang muna tayo mga dre. Keep safe and ride safe always. Jobs out. Ingat kayo palagi. Hanggang sa susunod na review ulit natin. Jobs out. RTMS.